isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Salamat po sa ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At sa ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng ni Propeta Isaiah. Kabanata 40. Kaaliwan para sa bayan ng Alahayam. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ni Yahweh na ating Alahayam. Kausapin ninyo ng malumanay ang mga Israelita at ipahayag sa kanila na tapos na ang kanilang mabigat na paglilingkod, na pinatawad na ang kanilang kasalanan, na tinanggap nila mula sa kamay ni Yahweh ang dobleng kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan. Isang tinig ang tumatawag. Sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan. Sa disyerto, gumawa kayo ng tuwid na lansangan. Ihanda ninyo ang daraanan para sa anak ng Alahayam. Bawat lambak ay itataas, bawat bundok at burol ay papababain. Ang bako-bakong lupa ay papantayin, at ang lubak-lubak ay papatagin. At ang kaluwalhatian ni Yahweh ay mahahayag, at sama-samang makikita ito ng mga Israelita, sapagkat si Yahweh ang nagsalita. Ang mensahero ay nagsabi, maging matuwid kayo. At ako ay napaisip, paano magiging matuwid ang mga tao? Tayo ay gaya ng damo at ang ating sariling katuwiran ay gaya ng mga bulaklak. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, sapagkat ang hininga ng demonyo ay umiihip sa kanila. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang katuwiran ng tipan ay nananatili magpakailanman. Ikaw na nagdadala ng mabuting balita mula sa Sayon, umakyat ka sa mataas na bundok, umakyat ka sa mataas na bundok. Ikaw na nagdadala ng mabuting balita sa Jerusalem, itaas mo ang iyong tinig ng may sigaw. Lakasan, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga nalalabing Israelita, paparating na ang anak ng ating Alahayam. Sa dakilang kapangyarihan, maghahari siya na may matibay na bisig. Masdan mo ang gantimpala at kaparusahan ay dala niya sa hinaharap. Siya ay mag-aalaga sa kanyang kawan gaya ng isang pastol. Kanyang titipunin sa kanyang mga bisig ang mga kordero at kakanlungin sila sa kanyang dibdib. Banayad niyang papatnubayan ang mga bata. Sino ang nagsukat ng tubig gamit ang palad niya o sinukat ang langit sa lapad ng kanyang kamay? Sino ang nakapagsalok ng alabok ng lupa sa isang sisidlan o tumimbang sa mga burol at bundok sa timbangan?
Sino ang nakakaunawa sa diwa ng tipan? O sino ang makapagtatanong kay Yahweh ukol sa kanyang ginagawa? Kanino kumonsulta si Yahweh upang siya ay maliwanagan? At sino ang nagturo sa kanya ng tamang daan? Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman o nagpakita sa kanya ng landas ng kaunawaan? Katotohanan, ang mga bansa ay gaya lamang ng isang patak sa timba. Kinilala silang parang alabok sa timbangan. Tinatayang ang mga isla ay parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang magpainit ng dambana, ni ang mga hayop nito ay hindi sapat para sa mga handog na susunugin. Sa kanya, ang mga pamahalaan ng mundo ay walang halaga. Kinikilala niya silang walang kabuluhan. Kanino mo maihahambing ang alahayam? Sa anong imahen mo siya itutulad? Tungkol sa mga idolo, hinuhulma ito ng panday at nilalapatan ng ginto ng platero at nilalagyan ng kadena ng pilak. Hangal ang taong pumipili ng kahoy na madaling mabulok at humuhugis ng idolo na madaling matumba. Hindi ba ninyo alam? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba ito sinabi sa inyo mula pa sa simula? Hindi ba ninyo nauunawaan mula sa pagkakatatag ng mundo? Sila ay nakaluklok sa itaas ng hugis bilog na mundo, at ang mga tao ay gaya lamang ng mga tipaklong. Kanyang inilalatag ang kalangitan na gaya ng toldang tirahan. Winawasak niya ang mga mapagmataas na kaharian at ibinabagsak sa wala ang mga hari ng sanlibutan. Bago pa man sila itanim o maitanim, bago pa man sila mag-ugat sa lupa, pinapadala niya ang tabak upang putulin sila at winawalis ng ipo-ipo ang kanilang kaharian na parang alabok. Kanino ninyo ako maihahambing? Sino ang makapapantay ko? Sabi ng banal na makapangyarihan. Itingala ninyo ang inyong mga mata at tignan ang sansinukob. Sino ang lumikha ng lahat ng ito? Siya na nagpapalabas ng mga bituin sa isa at tinatawag ang bawat isa sa pangalan. Dahil sa kanyang dakilang lakas at kapangyarihan, wala ni isa mang nawawala. Bakit kayo nagrereklamo, mga Israelita? Bakit ninyo sinasabing, hindi ako nakikita ni Yahweh? Binaliwala ng aking alahayam ang aking layunin? Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba alam? Si Yahweh ang anak ng alahayam, ang tagapagmana ng mga dulo ng mundo. Hindi siya mapapagod o manghihina, at ang kanyang karunungan ay hindi maaarok ng sinuman. Binibigyan niya ng lakas ang napapagod at pinalalakas ang nanghihina. Maging ang mga kabataan ay napapagod at nanghihina, at ang mga binata ay nadarapa at nabubuwal. Ngunit ang mga umaasa kay Yahweh ay may panibagong lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Yada. Yada.
Sige, ano nyo, balik sa ano verse. Uh, baka, wala pa tayong bagong mouse. Ayaw mag, ano, roll. Kaaliwan para sa bayan ng Alahayam. Anong ano to? Parang itong prophecy na to, dalawang beses magaganap yung ano, yung kaaliwan na hinihintay nila, yung pagdating ng Messiah at ang pagdating ng mensahero. Dito sa verse 1, alawin ninyo ang aking bayan. Sabi ni Yahweh na ating alahayam. Comfort. Comfort kasi ang ano dito eh. Wala naman tayong ibang ano, aliwin. Parang ano, no? Ah, parang aluin yun, di ba? Aluin, no? Comfort. Tapos, kausapin ninyo ng malumanay ang mga Israelita at ipahayag sa kanila na tapos na ang kanilang mabigat na paglilingkod. Ano yung mabigat yung slavery? Kayo sa naglilingkod sa ano, sa Egypt o sa mga Romano na pinatawad ng kanilang kasalanan na tinanggap nila mula sa kamay ni Yahweh ang dobleng kaparusahan. Tingin ko ano futuristic sa panahon natin to, no? Yung kasi ano yung pinarusahan na tayo ng matagal na panahon para sa kanilang mga kasalanan. Tingin ko ito nandito sa ano, sa bansang Ophir. Kahit ang tribe of Judah, hindi na ganoon eh. Parang ano na sila, assimilated na sila, di ba? Hindi na sila tapos na yung kanilang mabigat na ano na paglilingkod sa ano sa mga Japhetite nation. Ah, tapos sa ano, sa verse 3, isang tinig ang tumatawag. Sa ilang ihanda ninyo ang daraanan. Sa disyerto, gumawa kayo ng tuwid na lansangan. Ihanda ninyo ang daraanan para sa anak ng alhayam. So, ang ano, ang noon, nung sinasabi natin, si ano to, si John the Baptist. Kasi di ba, ano, siya ang nag-prepare ng way para sa Messiah. Pero sa, ano, sa panahon natin ngayon, ang mensahero ito, di ba? Siya ang naghanda ng daraanan ng Messiah na yung hari ng mga hari. Kumbaga, may bago ng reputasyon. Dati noon, Messiah, pero ngayon, hari ng mga hari na. Ihanda ninyo ang daraanan para sa anak ng alahayam. Oo, sis, Ah, dalawang beses kasi pinahanda yung daraanan ng oo, Alahayam. Yung oo. una, Yung una, yung kanyang yung kanyang pagdating sa flesh, as Messiah, no? o bilang Mesaya. At yung pangalawa, yung kanyang pagbabalik bilang hari. Hari ng mga hari. Oo. Okay. Tapos itong verse 4, sabi niya, ano, bawat lambak ay itataas, bawat bundok at burol ay pabababain. Dapat ano. Papababain. Tapos, ang baku-bakong lupa ay papantayin at ang lubak-lubak ay papatagin. So ito yung pag ano, yung kumbaga may ano, yung delegate. So yung mga ano, yung Ah, mga baba, yung itataas sa bansa. pagtutuwid. Oo. Yung mga bundok o yung mga gobyernong ano, Hmm. corrupted ay ibababa niya. 'Di ba? Oo. Baku-bakong lupa ay ipapatag, hindi pantay, no? Hmm. Ano ba lubak ay papatagin, no? Yun. So, inaayos, may pag-aayos na magaganap. Oo Yung nga. mga Ito yung pagmataas ano ay parang bababa. restoration ito eh. Oo. Saka yung mapagmataas, ibababa niya. Yung ano, Oo. no, naku, maraming nangyaring ganyan. Ano, mga, sa mga, ano, kahit sa mga personal na ano natin, makikita natin sa mga paligid natin, mga taong papagmataas nun, kikita mo pag paano sila ibabagsak, tapos yung mga, ano, mababa ang tingin, ngayon, ay itinataas na. So, itinataas ng alahayang kanyang pamaraanan, no? It's okay, di ba? Tapos sa mga gobyerno, makikita rin natin yan. Verse 5,
At ang kaluwalhatian ni Yahweh ay mahahayag. At sama-samang makikita ito ng mga Israelita, sapagkat si Yahweh ang nagsalita. Kaluwalhatian ni Yahweh. Yahweh ang nagsalita. Sama-samang makikita ito ng mga Israelita. Kahit magkakahiwalay tayo, tingin ko sabay-sabay nating natagpuan yung video, di ba? Ng mensahero. Sabay-sabay nating narinig. Oo. Although, iba-ibang lupalop tayo nagmula, iba-ibang sa mundo, di ba? Unahan pa tayo kasi pag nag-ring na yung notification. Di ba? Okay. Verse 6. Ang mensahero ay nagsabi, maging matuwid kayo, o righteousness, di ba? At ako ay Pero ito sis, di ba yung at sama-samang makikita ito ng mga Israelita? Ibig sabihin, yung mga Israelita lang talaga nakakita nito? Sino unang nagising? Bakit may foreigner na ba tayo na na nanonood ng video noon? Oo nga, parang talagang sinadya na parang sa Israelita lang talaga. Sa mga Tagalog, no? Oo. Yung mga nakakaintindi ng Tagalog. Yung mga anak English speaking na, hindi tinuruan ng Tagalog. Parang Hindi na di nila ba? naintindihan. Oo. Sila nasa ibang na yun. Sa ibang bansa, no? Kaya ang hindi magmahal sa sariling wika. Sabi ni Gato Rizal, ay masahol pa sa malansang isda. Amoy, At sama-sama makikita ito sapagkat si Yahweh ang nagsalita. Di ba? Mula sa yung karunungan na ibinahagi sa atin, mga katotohanan, ay nagmula sa alayam. Verse 6, ang mensahero ay nagsabi, maging matuwid kayo. At ako ay napaisip, si Isaiah to ha, paano magiging matuwid ang mga tao? Tayo ay gaya ng damo, at ang ating sariling katuwiran ay gaya ng mga bulaklak. Oo nga naman, parang self-righteousness. Paano magiging matuwid ang mga tao? Paano nga ba? Di ba? Parang, kasi ah, hindi alam ni Isaiah yung yung mga, kasi noon, di ba meron naman mga kasulatan na iniwan kay si Moses, pero hindi nila nakalimutan na ang pagsunod sa mga, Kumbaga, isa sa pinakamahalagang itinuro ng mensahero ay ang katuwiran. Di ba yung oo, righteousness? oo, na Ang alam nakalimutan na kasi to. natin ay, di ba yung tinuro ni Pablo? Love, love, Iba't love. bait, Yun oo, ang gawa ang ng pinalitan charity, ng mensahero na itinuwid niya. Inalis niya ang salitang love, 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 kundi pinalitan niya ito ng righteousness. at saka dinefine niya, definition ng Oo, dinefine righteousness. niya ang Klinaro niya righteousness. yan. Oo. Noon siguro, noong panahon na yon, may kautusan, pero hindi na bibigyan ng linaw ang definition ng righteousness. Oo, So, yun hindi ang pa ginawa noon, namin sa... parang ngayon lang ito na justify ng mensahero kung paano Actually, hindi ka niya, magiging matuwid. at saka yun, nag-revise na tayo yun bago niya na Kasi tinanong ko pa Oo, nung una pa tayo, ano ba yung righteousness? Kasi tinanong, tapos sinabi niya, pero habang kasi inunan natin ang New Testament i-revise. oo, Pagdating natin sa sa Deuteronomy, doon natin na kung ang na-define totoong ang definition. righteousness. O definition. Pagsunod sa mga kautusan, nasa pala mismo, Deuteronomy. Hindi kasi Oo. masyado pinapansin ng Old Testament, di ba? Kaya hindi Mm. nila ma-define ng mga action yan. Kaya pagsunod sa kanyang sa mga nakautos na mga Sa kautusan. kautusan at sa tipan. Hindi love, 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 or charity, Oo. or di ba? Mm. Yun ang yun ang preach nila yung self-righteousness. Dapat yung kung ang righteousness na binigay ng alahayam. Okay. So Paano magiging ano matuwid? nga ba ang righteousness ng alahayam? 'Di Pag ba? binigay niya napakalinaw sa mga utos, no? Oo. Sumunod ka.
obedience to the Kaya nga, covenant. di ba sinabi ng Masaya, ano to, yung sa Matthew 6:33, na ano to, revive first the kingdom and seek His righteousness. Oo. Hanapin ang Hanapin. kanyang katuwiran. Oo, ibig sabihin hindi lang pala yung sinabi yung mabait ka, na hindi ka nananakit, Mm. di ba? Diba? Yung kasi ang katwiran yung totality ng pagsunod. Hindi yung isa lang susundin mo, dalawa lang, or parang cherry picking. Hindi Mm. sumusunod ko naman, kaya lang, gusto ko talaga ang pork. Hindi pwedeng ganun, kasi may sinusuway ka pa rin. Although, hindi nga lang, it doesn't, ng death, no? Pero, may pagsuway. Yun ang point dun sumuway ka pa Ang rin. righteousness, di ba, complete obedience. Oo. Yung maingat Hindi na ka pumapatay, pagsunod. hindi ka nagnanakaw, pero yung mga Sumusuway ka naman sa statutes, ibang oo. instruction. Pagsuway pa rin yun. Meron ka pa rin rebellious spirit. Yung Mm. maliliit na pagsuway na yun, malaki pa rin yun sa wala kasi maliit o malaki sa alayam no? Ibig sabihin, sumuway ka pa rin, di ba? Mm. Ayun. Paano magiging matuwid ang mga tao? Sabi ni Isaiah, tayo ay gaya ng damo at ang ating sariling katuwiran ay gaya ng mga bulaklak. Actually, yung discipline kasi yan, yung maliliit na statute niya. Discipline yun eh. At saka, akala natin maliit lang yun, pero malaking bagay pala kasi paano matatransform ang katawan mo kung marumi ang iyong kinakain? Malaking bagay pala yun. Akala natin yung mga pag na lang yung defilement, malaking bagay pala yun kung ngayon na lang natin na-realize yung sa science, di ba? Yung pagpasok sa yung pagpunta sa may mga patay na yung kulob na lugar. Ngayon lang natin discover kung bakit. Kasi yung essence ng patay napupunta sa sa hangin, pupunta sa Oo, tao. Kaya hindi dapat dati hindi kumakulog. natin alam Oo. yung mga Pero restrictions sa oo. pagpunta sa sementeryo, Bakit? pagdalaw sa Oo. patay. At saka Hindi natin alam yun. yung pag may menstruation, saka yung nakakapapanganak lang, bakit Oo, talaga oo. defile? Kasi yung hormone nun, ultimo mo, dikit ka lang sa pawis ng may menstruation. Yung hormone mo, nababago na rin yun, nahahawa ka ng estrogen niya. So, ibig sabihin, kaya yung maraming, di ba, yung nagko-corrupt yung hormone ng mga Israelita. Kasi mga Israelita, dati nung panahon na yun, mahigpit sila. Puro lalaki yung pinapanganak. Kaya kailangan pa nila ng mga babae para magkaroon sila ng mate. Kasi, yung mahigpit sila sa pagtupad ng mga, yung defilement, pag menstruation. Di ba? Hindi pwedeng talagang, kasi baka madikit ka, yung hormone mo rin maapektuhan. So, mahigpit sila. May mga ngayon lang na may explain ng science, pero noon hindi pa may explain. So, hindi yun maliit na bagay sa alaya. Kasi gusto nga niya, maraming mandirigma ang Israelita, maraming lalaki kaysa babae. Okay, verse, tayo? Sa verse 7, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Excuse me, sapagkat ang hininga ng demonyo ay umiihip sa kanila. So, continuous ang tawag dito, pang-aakit, pang-tutukso ng demonyo. So, paano ka magiging righteous niyan? Ay, asarap nung nung amoy nung longganisa. Parang, na-imagine ko yung lasa ng longganisa. Paano yan? Okay, verse 8. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas. Nalalagas, pinalitan ko yung fall. Ngunit ang katuwiran ng tipan ay nanatili magpakailanman. Pero yung katuwiran na righteousness na ibinibigay ng ating covenant, ng tipan natin, yan ang sinasabi na plumb line. Kailangan ka-align. Yung diretso ang di ba, ang plumb line, yung pantuwid na lubid, di ba?
lagi yung naka-point sa talaga sa ano, sa yung downward, true south, o ano, true north or true south. Kasi ganun ang ano, yung walang degree yon. Hindi yun hindi yun umaalis sa ano sa 0 degree, talagang dire-diretso yun habang naka-steady siya, di ba? So ganun, ang katuwiran nandiyan magpakailanman yan, hindi yan nababago. Talagang ano ba yon, 90 degrees talaga yung pababa, no? Or Oo. ano, 0 degrees pataas ng north. Okay, Walang verse 9. bendalo. Hindi Oo, bendalo, walang di ba? bendelo, walang ganyan. Oo. Unless yung law ay gawa ng tao, no? Oo. Sabagay, tulad ng Japetet, legal na sa kanilang ano, ang bestiality, legal na ang same-sex marriage. Pero yung tipan natin, yung na nakapaloob sa Torah, yan ang ano, forever. Hindi yan Ay, yung sa mababalik. mga ano naman, mga Japetite, hindi hindi yan bendalo, kundi talagang totally opposite of the law. Oo, talagang opposite from Oo. from west to east. O, di ba? No, just ganun kalayo talaga, ganun talaga nila ino-oppose. Rebellious nga eh, mga rebellious sa Oo. country, rebellious spirit, no? Lahat ng ano, ng wala sa design ng alahayam. Verse 9. Ikaw na nagdadala ng mabuting balita mula sa Zion, ito, umakyat ka sa mataas na bundok. O, tagadala. Ikaw na nagdadala ng mabuting balita sa Jerusalem. Itaas mo ang iyong tinig ng may sigaw. Sa mga ano to, no? Lakasan, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga nalalabing Israelita, ano to, mga ano, ang mesero ba to? Paparating na ang anak ng ating alahayam. Sa Siguro mensahero ang, to. oo, siya ang kumatawan sa Oo, dalawang ano eh, siyang dalawang, gumanap nito. oo, Ang galing mensahero. sa mula sa Zion eh. Mula sa Zion, pero Oo. pumunta rin siya sa Jerusalem. Ang panawagan niya hanggang Jerusalem, Hmm. hanggang sa tribo ni Judah o sa bayan ni David. Hindi lang sa, kasi yung Zion kasi, di ba, nagmula yan sa bayan ni Ephraim. Balita mula sa Zion, umakyat ka sa mataas na bundok. Ikaw na nagdadala ng mabuting balita sa Jerusalem. Ibig sa bayan ni David din, no? Paparating na ang anak ng ating alahayam. Okay, verse 10. Sa dakilang kapangyarihan, maghahari siya na may matibay na bisig. Ah, Masdan mo Sino ang kaya ang tinutukoy dito na maghahari siya na may matibay ah, na bisig? capital yung siya eh. Di ang ano, So, ang sun, the sun, oo, si Yahweh Yahweh Dasan ito. Shai. Oo. Masdan mo, ang gantimpala at kaparusahan ay dala niya. Ito sa hinaharap, futuristic. O, ang Oo. naglagay ng futuristic nito ay ang mensahero. Oo. Ang gantimpala at kaparusahan ay dala niya. Hindi pa ito naganap. Hindi ito naganap sa Messiah. No? Oo. Verse 11. At saka nung panahon ng Messiah, wala doon ang ano, Zion. Wala doon ang sambahayan ni Ephraim. Kasi Ang 'di ba ang sambahayan ni ano, David ang lang. muling pagbabalik ng Mesaya ay ano 'yon, hindi na ano 'to, ang ano nga ba yung sabi niya? Hindi na siya magdadala ng kapayapaan kundi Tabak. tabak. I did not come to bring peace but a sword. Oo. So Oo. ibig sabihin, babalik siya upang husgahan ang mundo. Oo. Hindi na ano, Saka ah, ano eh, ang nagkakaroon ng mensahe niya ay pagpapangkat. hindi na para ipakilala ang ano ang Heavenly Ama. Kingdom, Oo. 'di ba? Kundi ipatupad na ang batas ng kingdom. Oo. At Kasi rebuild, hari no? na siya, 'di ba? Ang Oo. kanyang pagbabalik ay bilang hari. So ipapatupad niya na ang batas ng makalangit na kaharian. Kasi nung unang pagdating niya, ipinapakilala niya pa lang ang makalangit na kaharian. After 2,000 years, no? Oo. Ngayon pa lang siya mag-reign talaga. Mm. At saka yung kanyang ano, yung sinabi ng ano ng mensahero na pasensya na nawala ako.
Kasi may edit ako eh. Okay. Siya ay mag-aalag, ano sinabi mo sis? Ano yun? Siya ay mag-aalagan sa kanyang kawan gaya ng isang pastol. O aalagaan na niya yung kanyang kawan, no? Oo, kaya nga. Di ba maghahari na nga siya? Oo. Kaparusahan, idala niya. At saka yung pagpapangkat, ito pala, pagpapangkat, di ba sabi, ang magiging una mong kalaban ay ang sa pamilya mo. Kasi kailangan nade-define sa diwa. Kaya di ba yung yung sinasabi nila na ah, yung dalawang nagtatrabaho sa bukid, isa ay one One will be is taken, the taken, other one is left, left. di ba? Oo. So yung sa diwa, yun no? Sa Mm. diwa, at saka kahit magkakasama kayo, one is taken, the others are left. Di ba yan? Nagkakaroon ng pagpapangkat-pangkat, defining factor talaga, no? Yung kanyang mga pinili. Kaya, di ba, nung ang Mansero o tinatanong, isa sa mga sa interview nun na kung may kasama ka sa pamilya, di ba, o nag-iisa ka lang. Isa yun sa mga tanong ng mga Joshua nun eh, di ba, pag Oo. papasok ka. Kasi pag nag-iisa ka sa pamilya, ibig sabihin talagang nag-iisa yung tinawag ang diwa mo. No? At saka, Ah, kaya nila natatanong yung ganun. Siyempre, kung mag-isa ka lang, talagang malakas ang hatak ng oo. negative, impression ng Oo, pamilya. may ka na agad. Parang mayroon ka na kaagad persecution. Pagsubok, oo, pagsubok na agad, no? Hmm. Okay. Pero pag nabuksan ng mata mo sa katotohanan, hindi mo na yan maisasara uli eh. No? Mapalad Hindi mo lang na yung may mga babalik. yung mga nabuksan ng diwa ng mag-asawa kasi mahahatak nila yung mga anak nila. Oo, yun maganda. Oo. Oo. Pero kung Hindi mag-isa kabataan lang, siguro. halimbawa, isa lang, yung asawa lang na babae or asawa lang na lalaki, mahirap. Kagaya sa Labis hindi sitwasyon namin naghahanap na ng ako lang. katotohanan, no? Oo. So, mahirap na hatakin yung mga anak kapag ang tatay mismo ang ah, sarado pa ang diwa. At saka, halimbawa malalaki na yung anak mo, di ba? Mahirap, Oo. kasi may sarili ng May opinion sarili yan. ng Na mundo yan. brainwash na rin. Oo. Kaya habang So, bata pa, di ba? malakas talaga ang persecution kapag mag-isa ka lang. Sa pagkain na lang eh, no? Oo. Sa pagkain na lang, Na, talagang, i-share ko lang Hindi, kumain kami ng mother ko sa karinderya lang no, parang ganun. mm, Yung order niya, diniguan. Kaya kumain kami, magkaiba kami ng table. Hindi ako marunong sa kanya. Alam niya alam niya oo. talaga na na pag, alam niya na, hindi ako sumasabay sa kanila pag pero yung restaurant, alam mo, sabay kami, pero magkaiba kami table. Mm, Ay, naku, hindi talaga pwede. Nabili niyo naman sa'yo, di ba? Oo. Kay verse 11, kang kakain o sasabay sa kanila. Verse 11, siya ay mag-aalaga sa kanyang kawan gaya ng isang pastol. Kanyang titipunin sa kanyang mga bisig ang mga kordero at kakanlungin sila sa kanyang dibdib. Banayad niyang papatnubayan ang mga bata. Ay, mga bata. Hindi bata sa edad, maaring bata sa mga bago pa lang, no? Mm. Verse 12. Sino ang nagsukat ng tubig gamit ang palad niya? So ito pinapakita kung gano'n siya ka-great. O sinukat ang langit sa lapad ng kanyang kamay. Sino ang nakapagsalok ng alabok ng lupa sa isang sisidlan? O, di ba dito yung buong mundo, isang sisidlan yung alabok? O tumimbang sa mga burol at bundok sa timbangan? Sino ang nakakaunawa sa diwa ng tipan? O, yung diwa na yun ito yung alahayam talaga at
sa kanya kung kanino niya ipinaunawa, sino ang kanyang mga binuksan ang diwa, no? Mapalad tayo na kahit papaano binubuksan pa rin. Although hindi ko masabing totally bukas eh. Kasi marami pa rin tayong katanungan na binibigay unti-unti, no? O sino ang makapagtatanong kay Hawa ukol sa kanyang ginagawa? Kung kanino lang niya pinapaalam. Yung sa kanya, di ba, syempre, bibigyan niya, hindi, yung, di ba, yung nabasa natin, hindi na kayo mga lingkod, kundi I consider as my children. Kasi sa mga anak usually, yung mga trade secret, di ba? Pag may negosyo Oo. ka, papaalam mo yun sa anak mo lang, yung pamimigay ko kani-kani, kasi trade secret mo nga yun eh. Di ba yung mga ganyan? So, ganun na rin ang tingin niya sa kanyang mga anak. Pero hindi siya nagpapatawad ng ama, di ba? Ang alahaya, yung ano, God, yung sinasabi natin na aba, aba ang kaya nga father, di ba? Verse 14, kanino kumonsulta si Yahweh upang siya ay maliwanagan? At sino ang nagturo sa kanya ng tamang daan? Wala, kasi siya nga ang gumawa ng tuwid na doan, sistema, no? At mga katuruan at batas. Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman o nagpakita sa kanya ng landas ng kaunawaan? Di ba? Katotohanan, ang mga bansa ay gaya lamang ng isang patak sa timba. So, imaginein mo, may isa kang timba o dirampa, tapos ang mga bansa ay isang patak. Ibig ganun siya kadakila. Ganun ka-great ang alayan. Kinikilala silang parang alabok sa timbangan. Walang weight. Bang alikabok, wala namang bigat yan. Di ba? Tinatayang ang mga isla ay parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang magpainit ng dambana. Di ba yung mga puno ng Lebanon, di ba malalaki yan? Mga higanting puno. Pero hindi man lang sapat painitin ang dambana o ang altar, di ba? O yung halaran. Siguro magpainit ng halaran o altar. Verse 16, ano ba yung nasa Ita. Dambana. 16, altar. Ang altar ba? Tagalog din yung altar, di ba? Kasi okay yan, dambana. Ang mga hayop nito ay hindi sapat para sa mga handog na susunugin. Yung lahat ng hayop sa Lebanon, hindi yun sapat para ihandog na susunugin sa alahayam. Verse 17, sa kanya, ang mga pamahalaan ng mundo ay walang halaga. Yung mga government walang halaga. Kasi tayo, baka langit na kaharian. Kinikilala niya silang walang kabuluhan. They regarded him as worthless. So, walang halaga. Verse 18, kanino mo maihahambing ang alayam? Sa anong imahen mo siya itutulad? Anong imahen o idolo, no? Verse 19, kahit nga sa may taong may hininga incomparable siya, di ba? Ano pa kayong gawa ng tao? Verse 19, tungkol sa mga idolo, hinuhulma ito ng panday at nilalapatan ng ginto ng platero at nilalagyan ng kadena ng pilak. Hangal ang taong pumipili ng kahoy na madaling mabulok at humuhugis ng idolo na madaling matumba. Oo nga naman. Pero yun ang tinuro sa atin ng mga Kanaanites, di ba? Mga mananakop natin. Unang-unang itinuro sa atin, paggawa ng mga idolo, no? Hindi ba ninyo alam? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba ito sinabi sa inyo mula pa sa simula? Hindi ba ninyo naunawaan mula sa pagkatatag ng mundo?
Siya ay nakaluklok sa itaas ng hugis bilog na mundo. So, sinabi talaga ito, hindi flat earth ha, bilog. Roundness of the earth. Oh, bilog ang mundo. Yung may mga flat earthers eh. At ang mga tao ay gaya lamang ng mga tipaklong. Sa, hindi, at least sa tipaklong tayo, kinumpara hindi sa uod. Kanya inilalatag ang kalangitan na gaya ng toldang tirahan. At least ang tipaklong hindi siya gumagapang, hindi siya defiled. Diba? Gaya ng toldang tirahan. 23. Winawasak niya ang mga mapagmataas na kaharian at ibinabagsak sa wala ang mga hari ng sanlibutan. Ika. Bago pa man sila itanim o maitanim, bago pa man sila mag-ugat sa lupa, pinapadala niya ang tabak upang putulin sila at winawalis ng ipo-ipo ang kanilang kaharian na parang alabok. Oh, kumbaga sumisibol pa lang, ginigiba na niya. Oo. Kasi so ibig sabihin yung kaharian na nandiyan sa sa Britain, inalaw lang niya parang sample ginagawa niya pero ngayon bagsak na rin, di ba? Yung ibang mga kaharian, yung mga Babylon, actually mas mahaba pa yung kanilang nun eh. Yung monarchy nun eh. Pero itong ilan lang to, ilan daan taon lang naman tong British monarchy, di ba? Pero ngayon ay pinababagsak na rin, pinuputol na rin. Bago pa sila mag-ugat sa lupa, pinapadala niya ang tabak upang putulin sila. Okay, verse 25. Kanina ninyo ako maihahambing. Sino ang makapapantay sa akin? Binago ko ha, kasi parang di ba parang barok yung sino ang makapapantay sa akin? Sabi ng banal na makapangyarihan. Ano ba nandiyan sa 25? Sino ang makakapantay ko? O sino Makapapantay ang sa akin. makakapantay sa akin? Sa akin nga, sino ang makapapantay sa akin? Sabi ng banal na makapangyarihan. Okay. Itingala ninyo ang inyong mga mata at tingnan ang sansinukob. Sino ang lumikha ng lahat ng ito? Siya na nagpapalabas ng mga bituin isa-isa at tinatawag ang bawat isa sa pangalan. Kilala niya tayo sa pangalan lahat, Dahil sa kanyang dakilang lakas at kapangyarihan, wala ni isa mang nawawala. Yada. Wala sana mawala. Yada. Okay. Verse 27. Bakit kayo nagrereklamo, mga Israelita? Bakit niyo sinasabi, hindi ako nakikita ni Yahweh? Binaliwala ng aking alahayam ang aking layunin. Akala lang nila, no? Kasi medyo ang mga Israelita may pagka-impatient, no? Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba alam? Si Yahweh ang anak ng alahayam, ang tagapagmana ng mga dulo ng mundo. Oh, special talaga yung yung Ophir. Verse 28 sa English. Tayo talaga ang kanyang mana. The ear of the ends of the earth. Tama. Ang tagapagmana ng mga dulo ng mundo. Hindi siya mapapagod o manghihina at ang kanyang karunungan ay hindi maaarok ng sinuman. 3 A siguro to. Maaarok ng sinuman. Verse 29. Binibigyan niya ng lakas ang napapagod at pinalalakas ang nanghihina. Maging ang mga kabataan ay napapagod at nanghihina, at ang mga binata ay nadarapa at nabubuwal. Ngunit ang mga umaasa kay Yahweh ay may panibagong lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila, sila ay tatakbo at hindi mapapagod, sila ay lalakad at hindi manghihina. Gusto ko yung lumipad parang agila. Yada. Bata pala ako, pangarap ko na yan. Lagi ko in-imagine, lumilipad ako.
Parang yung freedom, ano? Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Talaga. May karagdagan kayo mga kapatid. So back to you, Sis Maria, para makarami tayo. Salamat. Okay po. Kabanata 41. Ang mensahero para sa mga Israelita. Tumahimik kayo sa presensya ko, kayong mga puno. Hayaan ninyong magpanibagong lakas ang mga bansa. Palapitin sila at magsalita. Magtagpo tayo sa lugar ng paghatol. Sino ang gumising ng isang mensahero mula sa silangan na tinawag sa katwiran upang maglingkod sa kanya? Ipinapasa niya ang mga bansa sa kamay nito at pinasusukop ang mga hari sa kanya. Ginagawa niya silang alabok gamit ang kanyang salita at ipa sa hangin gamit ang kanyang sandata. Revelation chapter 6 verse 2. Sila ay hinahabol niya at dumadaan na di nasasaktan sa landas na hindi pa niya nalalakaran. Sino ang gumawa nito at nagtagumpay na tumawag sa mga salinlahi mula pa sa pasimula? Ako si Yahweh, kasama ng una at kasama ng huli, ako nga siya. Nakita ito ng masasamang bansa at natakot, sapagkat ang mga dulo ng lupa o silangan ay nagising. Ang mga Gentile ay nagtipon at nagsama-sama. Nagtulungan sila, nagsabing, magpakatatag tayo. Pinalalakas ng panday ang platero at ang humahampas gamit ang martilyo ay umaalalay sa tumitibay ng pandayok. Ang isa ay nagsabi tungkol sa pagkakabit, maganda ito. Ang isa naman ay ipinako ang idolo upang hindi ito matumbang. Ngunit kayo, o Israelita, aking mana, Jacob o Israel, na aking pinili, mga inapo ni Abraham na aking kaibigan. Kinuha ko kayo mula sa mga dulo ng lupang silangan. Mula sa pinakamalayong sulok, kayo ay aking tinawag. Sinabi ko, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi kita itinakwil. Kaya huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong alahayam. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking kamay na makapangyarihan. Lahat ng nagagalit laban sa iyo o ang mensahero ay mapapahiya. Ang mga kalaban mo ay magiging walang halaga at sila'y mawawala. Kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Maglalaho ang mga nagnanais na saktan ka. Sapagkat ako si Yahweh na iyong alahayam, na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabing, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang matakot, kayong mga inapo ni Jacob na aking lingkod. Huwag kang mabahala, o kayong mga anak ng Sayon, sabi ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na makapangyarihan ng mga Israelita. Tignan mo, gagawin kitang pag-iig, pang-iig, bago at matalas na may maraming ngipin. Igiikin mo ang mga bundok at dudurugin.
at gagawing ipa ang mga burol. Titipunin mo ang mga ito at ang malakas na hangin ang magpapalipad sa kanila. Ngunit ikaw ay magagalak kay Yahweh at magbibigay luwalhati sa banal na makapangyarihan ng mga Israelita. Ang mga dukha at uhaw na dati ay walang mahanap na tubig. Mapapawi ang kanilang mga uhaw. Dahil ako si Yahweh na alahayam, ay hindi sila pababayaan. Padadaluyin ko ang mga ilog sa mga tuyong kaputlukan at ang mga bukal sa kalagitnaan ng mga lambak. Gagawin kong lawa ang disyerto at bukal ang mga tuyong lupa. Magpapatubo ako sa disyerto ng cedro at akasya, ng myrtle at olibo. Itatanim ko sa ilang ang puno ng enebro. Magkakasama ang sipres na pino upang makita at malaman ng mga tao, upang pag-isipan at maunawaan ito na ang kamay ni Yahweh ang gumawa nito, na ang banal na makapangyarihan ng mga Israelita ang siyang lumikha. Kayong mga Gentile at masasamang bansa, iharap ninyo ang inyong kaso at ipahayag ang inyong argumento. Kaya ang sabihin ng inyong mga bulaang propeta kung ano ang mangyayari. Sabihin ninyo ang mga nagdaan upang ang wakas nito ay aming pagbulayan at malaman. O ipahayag ninyo ang mga bagay na darating. Sabihin ninyo kung ano ang hinaharap. Sabihin ninyo kung anong hinaharap ang naghihintay upang aming mapatunayan na kayo ay huwad. Gumawa kayo, mabuti man o masama, upang madismaya at mainis ang inyong mga tagasunod. Ngunit kayo ay mas masahol pa sa wala, at ang inyong mga pataw na parusa o sanctions ay walang saysay. Ang sino mang sumasang-ayon sa inyo ay kasuklam-suklam. Ako ang gumising sa isa mula sa hilaga at isa pa mula sa silangan na tumatawag sa aking pangalan. Ginuyurakan nila ang mga pinuno na parang putik, gaya ng magpapapalayo na tinatapakan ang buwan. Ang dalawang saksi, Revelation chapter 11, verse 3 to 11. Sino ang nagsabi nito mula sa simula? Wala sa inyo mga propeta o pinuno ang naghayag nito, sapagkat walang katotohanan kailanman ang narinig sa inyong bansa. Ngunit ako ang unang nagsabi sa mga anak ng Sayon. Tignan ninyo, narito ang tulong na isinugo ko sa mga Israelita. Ibinigay ko sa kanila ang mensahero ng tipan. Tumingin kayo, ngunit walang sino man sa mga Gentile ang makapagbigay ng payo kapag ako ay nagtatanong. Masdan, ang taglay nila ay doktrina na pawang kasinungalingan. Ang kanilang mga turo ay hangin at kalituhan. Ang kanilang mga gawain pangrelihiyon ay walang kabuluhan. Yada. So ito tungkol sa mensahero, Napakalinaw ng sige nga sis, napakalinaw nito. Sinong gustong interpolate? Bro Mario, paki-explain na ito. Ikaw mag-interpolate. Ang mensahero para sa mga Israelita. Sinong mag-volunteer? Kasi dapat hindi lahat tayo marunong para sa mga
para sa mga bago, yung mga hindi masyado nakakaunawa ng Torah, ipakita natin na napakasimple ng Torah, napakadaling intindihin. Kung maintindihan mo yung yung kwento na yung ayon sa sa inihayag ng mensahero. Ito yung, sino yung mensahero? Ito yung naka-prophesy, di ba? Okay, isesihin natin. Uh, Verse 1, tumahimik kayo sa presensya ko, kayong mga pulo. So, ang nagsasalita dito ang alahayam. Hayaan ninyong magpanibagong lakas ang mga bansa. Ma-renew ang lakas. Palapitin sila at magsalita. Magtagpo tayo sa lugar ng paghatol. Ito yung Megiddo. Yung ng lugar ng ng paghatol. Yan, Megiddo. Verse 2. Sino ang gumising ng isang mensahero mula sa silangan na tinawag sa katuwiran upang maglingkod sa kanya? Okay, tinawag sa righteousness itong mensahero mula sa silangan para maging lingkod ng alahayam. Pinapasa niya ang mga bansa sa kamay nito. So yung nation, ipinasa dun sa mensaherong ito. Kasi nga ito yung mensahero na ating tinatawag na sultan, no? Although, paano mangyayari yun? Wala na siya. Pero alahan yung may sinabi ang mensahero na kailangan niyang maging ambassador. Although hindi niya kailangan ng visa, ng diplomatica, visa or whatever, kasi siguro yung diwa niya ang pupunta sa mga iba't ibang bansa. Pinapasa niya ang mga bansa sa kamay nito at pinasusuko ang mga hari sa kanya. Okay. Ginagawa niya silang alabok gamit ang kanyang salita at ipa sa hangin gamit ang kanyang sandata. So ito nasa Revelation chapter 6 verse 2. Ano kaya to? Ano kanyang sandata? Ang kanyang sandata ay ang salita ng alahayam, di ba? Ano ba nasa Revelation 6:2? Para mas malinaw. Subdues king. Hindi ano yung subdues? Pinasusuko ba o pinaamo? Para pareho-pareho lang. Pinasipilin, pasukuin, sakupin, subdue pareho. Pero yung at tumingin ako at narito isang puting kabayo. Ang nakasakay rito ay may hawak na busog o pana. Binigyan siya ng isang korona at lumabas siyang nananagumpay at upang managumpay. Victorious. So ito yung nakasakay sa puting kabayo. May hawak na busog. Pana ang sandata niya. Binigyan siya ng isang korona. Naging hari. At lumabas siyang victorious. So, ang kanyang sandata ay pana pala. So, ano yung pinapana niya? Hindi ba tabak? Kasi to corrupted version eh. Alam ko tabak to eh. Pero anyway. So, tama pala yung pinasusuko. Sila ay hinahabol niya. So, ang pinakita lang din sa Revelation 6 verse 2 na magiging hari. Naging hari. O magiging hari yung mensahero na papadala. So siya ang magmamana ng throne ni David, no? Cetro. Sila ay nahabol niya at dumadaan na di nasasaktan sa landas na hindi pa niya nalalakaran. Okay.
So, hindi pa niya he pushes them and moves on unscathed by a path his feet have not traveled before. Oh. Kumbaga, lahat naman na nangyari sa Mensahero bago sa kanya, di ba? Never pang ano ba? Ibig sabihin, bagong daan. Oh. Kasi binalik niya ang tipan na nakalimutan na ng mula pa nung sinauna, no? Old Testament pa rin, nakalimutan na ng mga Israelita to. So, kaya bago itong daan na to. Sino ang gumawa nito at nagtagumpay na tumawag sa mga salinlahi mula pa sa pasimula? Calling for the generations from the beginning. Okay. Ito ay medyo na sa akin to ha. Naintindihan ko na. Na tumawag sa mga salinlahi mula pa sa pasimula. Sino ba yung salinlahi mula sa pasimula? First couple at saka yung sa second couple. Yun ang salinlahi natin. From the first at saka sa second couple. Yan ang ating salinlahi. Kasi meron tayong lahi na nagmula sa first couple at saka sa kay Adam at Hawa. Ako si Yahweh, kasama ng una at kasama ng huli. Ako nga siya. Ang huli, yung future na salinlahi. Nakita ito ng masasamang bansa at natakot. Sapagkat ang mga dulo ng lupa o silangan ay nagising. Natakot pala sila sa ating awakening, kaya pala sinunog ang ating pagkakakilanlan, yung ating mga aklat. At tinawag tayong Gentile, pinaniwala tayong mga hintil. At pinaniwala na na mababa tayo. Samantalang tayo ang panganay, no? Ang mga Gentile ay nagtipon at nagsama-sama. Nagtulungan sila, nagsabing magpakatatag tayo. So one world religion na sila ngayon, di ba? Pinalalakas ng panday ang platero. Ito yung mga yung mga workers nila. Nagpa-encourage sila, gumagawa rin sila ng Torah, parang ngayon nagkaroon ng revival, di ba? Pati si Trump, may mga prayer, pa siya sa White House. Mga prayer, pa siya, warrior, may group, Pinalalakas ng panday ang platero at ang humahampas gamit ang martilyo ay umaalalay sa tumitibay ng pandayok. Ang isa ay nagsabi tungkol sa pagkakabit. Maganda ito. Ang isa naman na ipinako ang idolo upang hindi ito matumba. O nagbulahan sila. Kahit sa social media, kikita nyo kung gaano sila palabas ng mga puro JC, yung mga ex dyan. Kaya pag may nag-share ng mga prayer, hindi ko na open. Hindi, alam mo kung anong pangalan ang nandun sa mga prayer na yon. So, full force sila ngayon, no? Verse 8. Tulad ngayon, may prayer rally doon sa EDSA. Siyempre naman, maraming alam nila na maraming Ophirian, ang medyo na sa gobyerno. So, pumipes na sila doon. Verse 8, ngunit kayo, o Israelita, aking mana, Jacob, or Israel, na aking pinili, mga inapo ni Abraham, na aking kaibigan. Mga kapatid, alalahanin niyo yung mga sinasabi dito, tayo ito. Kinuha ko kayo mula sa mga dulo ng lupang silangan. Mula sa pinakamalayong sulok, kayo ay aking tinawag. Sinabi ko, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi kita itinakwil. So tayo ay mga servant ng alaya. Pinili tayo bilang kanyang mana. Parang heirloom tayo, no? Mula sa Ama, minana niya tayo. Okay. Kaya huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong alahayam. So personal itong personal itong mensahe sa atin.
Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking kamay na makapangyarihan. Aalalayan. Sinong mga kagapi sa atin, di ba? Verse 11, lahat ng naggagalit laban sa iyo, ito, mensahero, ay mapapahiya. Lahat ng nagagalit sa mensahero syempre, pag follower ka ng mensahero, naniwala ka sa mensahero at tinatawag mo siyang nirespeto mo siya, tinawag mong Sultan Hashem, ay magagalit din sa iyo, di ba? Lahat ng nagagalit laban sa iyo ay mapapahiya. So kasama na tayo doon kung tayo ay loyal, faithful sa mesero na kanyang ipinadala. Na kumakatawan din, dala niya ang tipan. Ang mga kalaban mo ay magiging walang halaga at sila ay mawawala. Yada. Nasaan na nga ba? Konting panahon na lang mga kapatid. Verse 12, kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Maglalaho ang mga nagnanais na saktan ka. So wala talaga tayong gagawin. Relax lang tayo mga kapatid. Sapagkat ako si Yahweh na iyong alahayam, na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabing, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Yada. Parang anak nga ang turong sa atin, hawak tayo sa kamay. Verse 14, huwag kang matakot, kayong mga inapo ni Jacob na aking lingkod. So maraming inapo si Jacob, pero hindi lahat ay kanyang naging lingkod, no? Huwag kang mabahala, o kayong mga anak ng Zion, sabi ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na makapangyarihan ng mga Israelita. So malinaw na ngayon kung sino yung mga anak ng Zion, no? Verse 15, tingnan mo, gagawin kitang panggiik, threshing, bago at matalas na may maraming ngipin. So ano ba ginagawa ng giikan? 'Di ba Pilipino, nire-refine, 'di ba? Threshing sledge, Gigiikin mo ang mga bundok at dudurugin at gagawing ipa ang mga burol. So, yung mga bundok, 'di ba, yung mga government, mga ibang kingdom, gigiikin at gagawing ipa ang mga burol. So, ito yung magiging nung sa Genesis 3:15, then you will strike his head, but he will strike your tail. So ito yung ginagawa natin mga ibang kaharian. Yan. So malapit na to. Verse 16, titipunin mo ang mga ito at ang malakas na hangin ang magpapalipad sa kanila. Kasi ang nito, ang sinasabi ko yung mensahero na nabula sa ating sa Mount Zion Titipunin mo ang mga ito at ang malakas na hangin ang magpapalipad sa kanila. Ngunit ikaw ay magagala kay Yahweh at magbibigay luwalhati sa mga banal na makapangyarihan ng mga Israelita. Actually, yung banal na isa to hindi makapangyarihan. The Holy One So yung makapangyarihan, banal na isa. Kasi alam naman natin na makapangyarihan to, di ba? Banal na isa ng mga Israelita. Kasi pag banal na isa talaga, nag-iisa lang siya. Walang ibang alahayam. Isa lang talaga ang alahayam, yung Yahweh the Son, Yahweh the Father, Yahweh the Son. Ang mga dukha at uhaw na dati ay walang mahanap na tubig. The poor and needy used to search water. Ang mga dukha na dati, uhaw,
ay naghahanap ng tubig, ngunit walang mahanap. O, na dati ay naghahanap, ay walang natagpo ang mahanap na tubig. Kasi complete sentence na dapat to, season. Verse 17, ang mga dukha at uhaw na dati ay naghahanap na, no, ang mga dukha at uhaw na naghahanap ay walang mahanap na tubig. Yun. Na dati ay naghahanap. Ang mga dukha at uhaw na dati ay naghahanap ay walang nahanap na tubig. Ay walang nahanap. Ay naghahanap ng tubig ay walang nahanap. Ay walang nahanap. Hindi ko nakita sa mili mo. Maka-acting ka naman. Okay, Galaw-galaw. ang mga dukha at uhaw na dati ay naghahanap ng tubig ay walang nahanap. Di ba yung mga yung, kasi hindi pa lumalabas ang mensahero noon eh. Yung nababasa nila, mga corrupted na na Bible. So, hindi nila alam yung tipan, covenant, saka yung righteousness na sinasabi. Although, dasal sila ng dasal, ni-recite nila yung yung dasal na itinuro ng Messiah, yung rebuild first. Ang kasi kanila ay hanapin yung yung kaharian, wala i-rebuild. At saka ang hahanapin mo yung righteousness, di ba? Pero hindi nila yun natagpuan kasi hindi pa binuksan ng mensahero ang hindi ni-revive ang tipan at ang katotohanan ay hindi pa naihayag. Pero dito sa verse 18, padadaluyin ko ang mga ilog sa mga tuyong kabundukan. So, yung famine, di ba? Nagkaroon ng famine ng salita. Padadaluyin uli niya ang salita, ang diwa. At mga bukal sa kalagitnaan ng mga lambak. Gagawin kong lawa ang disyerto at bukal ang mga tuyong lupa, yada. So ngayon nagkakaroon na ulit tayo ng yung diwa ng tipan, dumadaloy na muli. No? Verse 19, magpapatubo ako sa disyerto ng cedro at acacia, ng myrtle at olibo. Itatanim ko sa ilang ang puno ng enebro, magkakasama ang cypress na pino. So iba-ibang iba-ibang lahi siguro to, no? Yung mga puno na to. 20, upang makita at malaman ng mga tao, upang pag-isipan at maunawaan ito, na ang kamay ni Yahweh ang gumawa nito, na ang banal na makapangyarihan ng mga Israelita ang siyang lumikha. So, yung yung pagpapatubo niya sa mga disyerto, pagpapatubo ng mga ng mga punong nabanggit sa taas, ay isang patunay ng ito ay gawa ng makapangyarihang Aba o Alhayam. Kasi Hindi kaya din ito tayo sis, noon, yung banal diba? na isa. Oo, banal. Holy One eh. Banal na isa ng mga Israelita, Holy One. Sis, akalain mo ba, sis, tayo ay biglang tutubo? Sa na magsasalita ako? Na ako na hindi marunong magkwento, never ako natutong mag-public speaking. Ngayon ko lang to, ano itong mga punong to? Ano mga sinasabing puno? So ngayon, ang interpretation ko dito, magtatanim siya ng mga tao na hindi sa inuha hindi mo akalain na 'di ba yung Yada.
ito rin yung sinabi nung nasa na mga puno itatanim sa mga disyerto. Akalain mo ba naman, no? Hmm. Ibig sabihin, patunay ito na ginagamit ng aba kahit nga yung mga sino ba yung mga pinili niya, 'di ba? Mga fisherman lang. Hmm. Kahit nga ang bato pwede niyang utusang magpuri sa kanya, 'di ba? Mga puno. So kahit sino pwede niyang gamitin basta maging masunurin at Maging humingi ng available. oo, Kumbaga available available ka, para sumunod sa kung ano man ang oo. kanyang kagustuhan At o saka ano man ang kalooban. meron kang servant heart. Mm. Kumbaga, maging Humble and teachable heart. teachable heart, yan. At saka hingin mo yung karunungan. Kasi hindi ka pwedeng, hindi niya bibigay sa'yo kung hindi mo hihingi na open ang diwa mo, na ituro ang katotohanan. Kasi, paano ka maninindigan kung ikaw mismo hindi mo alam yung katotohanan? Paano ka stand for truth kung hindi mo rin alam, di ba? So tayo, di ba, personally, yung zest ko for truth, yun ang, yung driving, yun ang mag-aalab sa puso mo para magawa yung mga bagay na, ipapagawa niya. Kasi, alam mo na, totoo. Hindi ka na, hindi mo natatanggap yung pag half-truths no? Hindi ka makontento. Kailangan mag-voice out ka na. Hindi ka pwedeng umupo ka lang sa isang tabi na alam mo na ang namamayani ay kasinungalingan. Hindi, hindi, hindi ka makakampante sa ganun. Okay, verse 21. Kayong mga Gentile at masasamang bansa, iharap ninyo ang inyong kaso at ipahayag ang inyong argumento. Oh, di ba, challenge niya. Challenge niya ang mga Gentile. Yung, hayaang sabihin ng inyong mga bulaang propeta kung ano ang mangyayari. Sige, manghula kayo. Sabihin ninyo ang mga nagdaan upang ang wakas nito ay aming pagbulayan at malaman. Para malaman namin. Sige, parang inaano pa niya no? Inuuto pa. O ipahayag ninyo ang mga bagay na darating. Sabihin ninyo kung anong ihinaharap ang naghihintay upang aming mapatunayan na kayo ay huwad. Yun lang pala, no? Ganun lang pala. So, di ba? Yun ang na ano na lang ako sa mga sa mga mababasa sa social media, no? Kung Walang ano-anong sino mga man na mga bulaang propeta o mga tagapagturo, mga tanyag na tagapagturo ang nakapagsabi kung ano ang hinaharap, 'di ba? oo, takma katotohanan. Oo, Although yung dati noon na hat katotohanan. pa ako eh. Halimbawa yung mga interpretation nila, yung mga first couple. Hindi nila alam na may first couple eh, na ganyan, Wala sila nga, wala pang gusto nakapag kong gusto kong i-educate. Pero sabi ko, walang saysay, hindi para sa kanila ang katotohanan. At saka, ka lang. So sabi ko, ay, hindi na. Huwag ka nang, hindi para sa kanila yung mga perlas, yung mga katotohanan na isinisiwalat sa atin. Buti pa, hayaan mo na lang silang manatiling lalo na mga Japetite ang makikita mo nagko-komento doon. Ay, hindi para sa kanila. Hindi ka na lang. Okay, verse 23. Gumawa kayo, mabuti man o masama, upang madismaya at mainis ang inyong mga tagasunod. Oo nga naman, no? Nadidismaya ang mga tagasunod. Ibig hayaan lang magpakasama, no? Ngunit kayo ay mas masahol pa sa wala. At ang inyong mga pataw na parusa, sanctions, ay walang saysay. Ang sino mang sumasang-ayon sa inyo ay kasuklam-suklam. Yung mga holier than thou, yung mga religious, yung mga, ano ba yung mga, ah, di ba marami silang organization na, of charity, mga ganyan. Ano nga ba yung sis? ang alin. Yung mga organization, mga
yung mga Mga yung mga charity, Lions, charity oo, work. yung mga Lions Club, mga ano Oo. ba yun? Ano yung mga club na yan? Sa taas yan eh, mga ano din eh, di ba? Yung mga masunurin din, mga builders din, nasa taas yan eh. Lahat mga charitable institutions, yan. Pag mga, yung club, yung mga fraternity, mga, ano yan, mga training ground pa lang yan. Di ba? Mga fraternity. May hawak din yan. Pag tumaas-taas ka na, bagsak mo rin sa builders din. No? Verse 25. Ako ang gumising sa isa mula sa hilaga. One from the north. Yung isa, ito yung ano, sino to? Isa mula sa hilaga. At isa pa mula sa silangan. Sino to sis? Na tumatawag sa aking pangalan. Sino yung tumatawag sa ano? Yung Shangdi. Sino ito yung ano? Ay, yung ano, sino yung nasa, ano, isa mula sa hilaga. Oh, playing teacher ako. Class. Sino ito? Verse 25. Sino ito yung ano, dalawa? Yung two witnesses, Sino yung two witnesses? yung China at Russia. Yada. Isa mula sa hilaga, ito yung Russia. Mula sa silangan ay ang China. Yinuyurakan nila ang mga pinuno na parang putik, di ba? Gaya ng magpapalayok na tinatapakan ang luwad. Takot na takot ang mga gentle dito sa dalawang to eh. Ito, may ano ang dalawang saksi sa Revelation 11 verses 3 to 11. Pwede nilang ano, hanapin na lang sa kanilang ano. Sino ang nagsabi nito mula sa simula? Wala sa inyong mga propeta o pinuno ang naghayag nito. Tama, Oo nga, sapagkat wala. wala naman Oo, iba na nagpahayag tungkol sa two witnesses. oo, ang ano lang, ang mensahero lang. Oo. Tapos sapagkat walang katotohanan kailanman ang narinig sa inyong bansa. Puro ano, puro doktrina lang na ang maririnig sa kanila eh, no? Puro sulat ni Pablo. Puro, at saka kung ang meron man na ano, puro gospel. Eh di ba ang sabi naman Sero, ang gospel ay mga ano lang yan, paparachi. Di ba? Verse 27. Ngunit ako ang unang nagsabi sa mga anak ng Zion. O, tingnan ninyo, narito ang tulong na isinugo ko sa mga Israelita. O siya dati, di ba? Ang ano, ang mensaherong pinadala ng Alahayam, ang nagturo sa atin. Ibinigay ko sa kanila ang mensahero ng tipan. Okay. Verse 28, tumingin kayo, ngunit walang sino man sa mga Gentile ang makapagbigay ng payo kapag ako ay nagtatanong. Walang ano, masdan, ang taglay nila ay doktrina na pawang kasinungalingan. Ang kanilang mga turo ay hangin at kalituhan. Ang kanilang mga gawaing pangrelihiyon ay walang kabuluhan. Yada, totoo, sakit nito ng mga Gentile. Meron kayong additional mga kapatid? Totoo to, no? Doktrina at kasinungalingan ang kanilang mga tinuturo. Kaya ano eh, pag marami akong ano, classmate na pastor, eh, mahirap ano, hindi ako nag-o-open ng ano, sa kanila kasi alam ko na mali ang kanilang ano. Although, hindi ko sila masisi kasi yun ang tinuro sa kanila. Pero, pag ganon, parang malabo na kausapin mo sila tungkol sa ganon. Kasi kung talagang truth seeker sila, bubuksan ng aba ang kanilang mga ano, sa dami ba naman nilang nabasa na o pinag-aaralan, di ba? So, hindi talaga sila ah tinatawag o pinipili or worthy para anuhan ba, kausapin tungkol sa katotohanan. Yun lang po. Kung may mga komento kayo, pwede kayong mag-komento mga kapatid. O katanungan.
Ay, yung may mga katanungan, pwede pong comment sa chat box po, sa comment section nitong talakayan ng Tora at Tipan. Mga kapatid, meron pa kayong karagdagang Wala na? Sis, meron tayong ito ang salita ng Alahayam, halalwaya Alahayam, yada. Halalwaya alahayam. O, Yan. pwede yung 2 witnesses. Sika, Meron ba ako noon? di ba din-download? 2 witnesses. Tingnan natin. Sino kayo nag-compose nun? Paki-comment po kung sino yung composer at saka nakuha ko lang yan sa TikTok eh. Ayun, meron. Oo. Paki-comment na lang kung sino ang composer. Channel. Salamat, mga kapatid, be blessed, shalom. Okay, be blessed. Hanggang sa muli. Shalom. Offers up to nations, kings, the time is nigh. Clothed in sackcloth, they testify. The two witnesses stand high. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. The beasts will rise, the witnesses fall. Their bodies lie in the city's call. But 3 days later they will rise, and terror strikes the Gentiles' eyes. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. The earth will shake, the war will end. The two witnesses, victory won again. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. Yada. Ganda. Ganda.